Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Pa-start na po tayo. Pipili na po tayo, no? Balasahin lang muna po natin ito. Ayan. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ano po kaya ang makikita natin sa araw na ito, no? Araw ng Huwebes. Balasahin lang muna po natin maigi, no? Okay. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, may pagbabago po akong nakikita or end of cycle, ano. Sa nakikita ko po ay ikaw po ay naabuso at ikaw po ay may nagbago po, no, sa inyo, no. Sa nakikita ko po, nagbago po ang pananaw nito sa buhay at naiwanan ka pong mag-isa, no. Parang ginusto niya pong magkaroon ng bagong mundo, ikaw po yung naiwanan, ano. At sobra po yung tiwalang binigay mo dito, pero sa nakikita ko po, nagbago po talaga siya, no. Home conflict, lack of support, sa nakikita ko din po dito, parang meron po akong hindi magandang, parang nakikita ko po dito na nawala po yung suporta niya sa iyo. Nawala po yung pagsusuportahan niyo sa isa't isa. Para na po kayong magkaibang tao or para po kayong hindi na magkakilala. You are a stranger, no? Stranger po kayo at sa nakikita ko po, hindi po ito maaayos sa mga susunod na araw, no? Medyo matatagalan pa po bago talaga ito maayos, no? Kasi po, tiwala na po. Alam niyo po, pag yung tao nagtiwala talaga, no? At talagang nasira yung tiwala, mahirap na po yun ibalik, no? Sa totoo lang po, ako matiwala din po akong tao, no? Sobra din po ako matiwala, pero pag nasira po, wala, no? Lalo na po yung mga nangako, pagkatapos, alam mo, nagtiwala ka, pero at the end of the day, pag hindi ka na kailangan, no, kaya naiintindihan ko po kayo, pag hindi ka na kailangan, wala ka ng use sa kanila, yung obligasyon at pangako, nakakalimutan na, no. Ganun po ang nakikita kong nangyari dito sa inyo, no. Parang nagkaroon siya ng sariling mundo, nagkaroon po siya ng sariling mundo, nagkaroon po siya ng
balakit, no? Parang feeling niya balakit ka na sa mga pangarap niya, balakit ka na sa mundo niya, pero it turns out na hindi pa rin pala, no? Minsan talaga, most of the time, hinahanap-hanap ka nito. Akala niya kontrabida ka na sa buhay niya, pero nagtataka siya, nabubwisit siya, nagagalit siya. Bakit ganon, no? Bakit talagang ang pakiramdam niya, lagi na lang siyang ganyan, ano, na kapag wala na yung tao, tsaka niya marirealize, no? Pero sa nakikita ko dito ngayon, ay talagang tinatry niyang mag-move on, no? Tinatry niya mag-move on, pero talagang pumapasok ka din sa isipan niya, no? Dinadaan niya na lang sa pagiging galit or cold heart, no? Bitterness, no? Sa pagiging kanyang bitter, no? Talagang sa nakikita ko dito, talagang matindi ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Ang mangyayari kasi dito, parang pipilitin niya pa rin magmatigas, no? Pipilitin niyang magmatigas, pipilitin niyang hindi ipakita sa'yo kung ano yung totoong nararamdaman niya, no? Sa totoo lang, sa nakikita ko dito, very matigas talaga itong person mo. At sa nakikita ko din, hindi ito papayag na ikaw yung manalo, no? Gusto niya ikaw yung magsisi. Gusto niya, papakita niya sa'yo na hindi ka na nagmamatter at all sa buhay niya, no? Yun ang nakikita ko dito. Gusto niyang palabasin na kahit anong mangyari ngayon, hindi ka na magmamatter sa buhay niya, no? Hindi ka na yung tipo ng pag-aaksayahan niya kunwari ng panahon, no? Pero sa totoo lang, yung inyong pinagsamahan ay very naiisip niya pa, no? Hindi niya din makalimutan kung ano yung pinagsamahan nyo. Lagi pa rin pong nasa isipan ng person mo, no? As a matter of fact, hindi ka niya po kayang kalimutan ng ganun-ganun lang, no? Kaya yung iba sabi, siguro daw kaya hindi ka nila makalimutan because of galit, no? O, doon niya po nila dinadaan, doon po nila dinadivert, naggagalit-galitan na lang sila sa'yo para hindi po nila ma-miss yung inyong samahan, no? Para hindi po niya maisip na at the end of the day ay ang iniisip niya po talaga ay galit na lang siya sa'yo, no? Mas magandang yun na lang daw yung maisip niya, yung galit sa'yo, no? Para hindi niya maisip yung kawalan mo po sa buhay niya. Yun po ang gusto niyang palabasin dito, no? And sa nakikita ko talaga, mahihirapan po ito sa mga susunod na panahon. Mararamdaman niya pa rin yung emptiness, lalo na po sa nalalapit na okasyon, yung Kapaskuhan, ano? Maiisip ka pa rin naman ito, oh. Makakaramdam po siya ng emptiness and emotional loss, no? Maiisip ka po niya sa darating na mga okasyon sa buhay niya. Kahit po pigilan niyang mag-isip, kahit po pigilan niya lahat, hindi po talagang makakaramdam siya ng resentment and desire to reconcile, no? Yan po ang nakikita ko. Hindi niya po mapipigilan, panay po siya doubts, lack of self-awareness. Parang iisipin niya na, tama ba yung naging decision ko? Bakit naiisip ko pa rin ang taong ito, no? Very dissatisfied pa rin po siya sa buhay niya ngayon. Lack of inner joy. Hinahanap niya po yung saya na malalim, yung saya na matindi. Pero wala po siyang makitang ganon or maramdamang ganon. As a matter of fact, pikon na po ito sa buhay niya. Bakit daw po nagkaganyan yung buhay niya, no? Kahit ano po ang gawin niya, nung bumabalik po, it turns out na magulo pa rin po yung buhay niya, magulo pa rin po yung mundo niya. Siya po ang dahilan ng inyong paghihiwalay, no? Pero sa iyo niya po sinisisi at parang pinamumukha niya po sa iyo na ikaw ang dahilan bakit kayo nag-away. Selosa ka daw, wala raw basis ang iyong mga bintang, pero meron po, no? Meron po. Tama ka po sa lahat ng hinala mo, no?
alam mo po kung ano ang tama, no? Pero binigyan ka po niya ng too much heartbreak, suffering, and grief, no? Sa totoo lang, yan po ang ginawa niya sa'yo. Nagkaroon po kayo ng conflict, no? Too much conflict, too much pain. Sa nakikita ko po talaga, grabe po yung naging pag-aaway nyo nito o yung conflict nyo po nito. Talagang pag naiisip ka po niya, naboburn out and na-overstress po siya. Hindi niya po maintindihan bakit po siya naaaligaga, no? Disconnected po kayo sa isa't isa, yes. No, disconnected kayo, maybe ginosting ka nito, maybe wala kayong communication or minimal communication, pero hindi ka po nawawala sa isipan ng taong ito. There's loss of opportunity, ang dami nyo na pong nasasayang na panahon sa inyong dalawa, no? Talagang naaksaya na po, no? Ayan, no? Talagang pareho po, overstress, burnout and overstress, burnout and overstress, no? Two different cards with one meaning. Nabunot po natin yan pareho, no? Wala po siyang control sa mga bad luck na dumadating sa kanya sa ngayon, no? Talagang yan po ang mangyayari sa kanya. Pare-pareho ang nabunot natin, ano? Difficulties, doubts, lack of satisfaction. Talagang wala po siyang kakontentuhan at talagang sa ngayon, sasabihin ko po sa inyo na pagod po ito at iniisip niyang pinag-uusapan siya kaya ina-isolate niya po yung sarili niya, no? Ay nako, parang gusto mong sabihin sa kanya yung tiwalang binigay mo, huwag niya sanang sayangin. Pero alam niyo, may mga tao po talagang ganon na pag pinagtiwalaan mo na, tinulungan mo na, minahal mo na, pinagmalasakitan mo na, pero at the end of the day, nung hindi ka na kailangan, kinalimutan ka na at yung obligasyon na para sa'yo, hindi na po binigay, no? Huwag po kayong mag-alala, babalik po yan sa kanila. Sila po magdadala niyan. Kaya nga po ako, pag ako po nagmalasakit, nagtiwala, pero po sinayang yung tiwala at pagmamahal at pagmamalasakit ko, nasa kanila po yun. Babalik po yan sa kanila. Hanggang hindi po nila inaayos yung mga nagawa nila o yung obligasyon nila sa'yo o yung kailangan nilang isettle sa'yo, meron pong balik yan, sinasabi ko sa'yo, no? There's boredom po, no? Bored na bored po ang taong ito sa buhay niya ngayon, no? Sabi ko po sa'yo, babalik po yan talaga at hindi po yan talaga, magtatapos sa ganyan lang. There will come a time, makikita mo yung balik ng tadhana sa kanya. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga gumawa po sa inyo ng hindi maganda, babalik at babalik po yan sa kanila, no? Kaya kayo po mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin. Kung alam nyo pong may obligasyon kayo, kung alam nyo po na kayo po ay nakasakit, kayo po ay may kailangan isettle, no? Pag-usap, gawin nyo po, no? Gawin nyo po, wag nyo pong takasan, wag nyo pong. Kaya yun po ang aking munting payo sa inyong lahat. Okay? So that is for your first reading of today. I hope naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong nararamdaman or inyong comments and suggestions. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to give me a super thanks for this Yan. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really love and be grateful for that. No, sorry po, naputol kaya inulit ko. Be grateful for that, lalo na po nalalapit na po ang ating One Love a Day for our dear lolos and lolas, yung mga street elderly po natin, ano? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. And ang lagi ko nga pong bilin sa inyo, sa aking mga ever loyal, solid, faithful Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And talagang nagpapasalamat po ako sa lahat ng suporta nyo. And of course,
ang lagi ko pong bilin sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading po. God bless you all. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa, at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.